Another day, another farmland na naman tayo for today, kung saan maglo-locate po tayo ng isang property na may lawak or sukat na 2 hectares. And then si property po ay located dito sa Ginyangan, Quezon. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap po ng isang property na magandang bakasyonan, kasi ito po ay may bahay na, ayan. And then at the same time, si property din po ay merong nakatayo na kulungan ng baboy. So magandang bakasyonan and then magandang pag-alagaan din po ng hayop. And then good thing kay property, ang dami po niyang fruit bearing. So mamaya i-reveal natin lahat yan. Ayan, dito pa lang sa may bungad, ang dami na. So bago natin ikutin si property, siyempre po as always, paki-like, paki-share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then pindutin nyo na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga properties na i-offer po namin. Ano po? So, tara, ikot na tayo. Excited na ako. Si property ay mayroong mga tanim na miracle fruit dito. Yan ang lalaki. And then meron din tayong puno ng bayabas. Bali na dito pa rin po tayo sa may pinakaharapan na. And then meron tayong guyabano. Yan. Meron tayong langka. And then kagandahan kay property, palibot po siya ng puno ng mahogani. Oo nga eh. Ang dami mangga. Ano mangga to, kuya? Ay may duhat pa. Ano, duhat ba to? Oo. Duhat, mangga. Santol. Ayun. Maraming mangga doon, yung mga ano, Ah, marami siyang mangga. mga dibading po. Ano yun? Yung nabunga po ng ano, Maliliit pa lang, nabunga na. Ganon. may bakod yan. Yan, ikot muna tayo. Tapos puntahan mo muna natin yung, yung kulungan ng baboy. Tingnan natin kung ilang heads yung pwede dito. So, yan, meron silang source ng tubig. Actually, meron silang hose dito. Yan, o mga mangga pa rin yan. And then, maraming puno ng kawayan. Tapos, ito po, parang meron silang konting alaga na baboy dito sa banda na to. So, pwedeng dagdagan na lang natin. Hindi na tayo lalapit kasi baka magalit yung may-ari. So, flat yung area dito sa pinakaunahan kung saan nakatayo yung bahay. So, ikutin natin para makita natin kung 100% flat ba to. May puno ng nara. Sobrang dami ng kawayan dito sa banda nito. And then yung bahay naman ay ito yung pinakalikod niya. So, pure na bato naman siya. Kuya, anong size ng tubig nyo? Ba't may hose? Sa balon po yan. Sa balon? Tapos, pump na lang, parang motor? Motor po. Ah, motor, okay. So, ayan, parang nagpahukay sila. Deep well tawag doon, ano? Ah, balon talaga. So, iba yung deep well, saka yung balon. Kagandahan ito, kompleto na. So, meron tayong kuryente na dito sa loob ng property. And then, ayan, meron silang motor ng tubig. Ang daming fruit bearing dito sa may pinakaharapan. And then, yung bahay, ito po siya. So, hindi tayo makakapasok, pero tingin naman natin okay yung bahay kasi tiles naman yung pinaka sahig niya, and then mayroon siyang terrace, pero medyo marami lang talagang kalat. Pero okay naman yung bahay. I think wala naman tayong i-renovate. So, goods yung bahay po natin. Sa harapan pa lang tayo ng pinakabahay nag-iikot. So mamaya pupunta tayo dun sa likod and then left and right ng property para at least
makikita natin yung kabuuan. So may part na masukal pero hindi na tayo dadaan doon. Ayan o, puro mahogany po iyan. Ayan, mahogany yan. Lapit tayo dito sa may pinaka-net. Ayan. So si property po, napansin ko dito sa may pinaka-entrance ni property, ni 2 hectares, meron na siyang pinaka-net. And then, paikot po siya papunta doon. And then, dito sa part na to, ayan, paganyan siya. And then, pumaganon. So, ang reason nila, bakit nila lalagyan ng net is, marami kasi silang alaga rito mga bibi, manok. So, para hindi makaalpas. Para hindi makapunta sa kapitbahay. And then, one reason din is para hindi na din sila maligaw. So, yung kabila niyan kasi is boundary na to another property. So, ayan, kaya nilagyan nila ng net. Tara, punta tayo dun sa ano. So, nag-aya si Kuya pasukin daw natin yung bahay para at least makita natin yung loob. So, may 2 kwarto to. 2 yung kwarto niya. Okay lang kuya, walang problema dyan. So may terrace tayo dito. And then meron mga bakal, yung may grills na. Yung pinaka-terrace niya. Tapos, yung ating sahig, ayan. Gaya ng nasabi ko kanina, tiles na siya. So ikot lang tayo. Thank you kuya, pinapasok kami. So meron siyang parang, ito yung pinaka-dirty kitchen. No? Okay. So, ito lang yung hindi pa finish. Tapos dito, kwarto. 2 kwarto. Ito CR. Oh, so may CR tayo. Okay lang, wala namang nakatira kasi. So, yan. Ito yung pinaka kitchen. Okay. Konting ano lang. Konting renovate and then linis. Okay naman. Sa labas tayo. Thank you, kuya. And this is it. Nandito tayo sa may pinakagitna or likod ng property. So, kagaya ng mga nauuna kong vlog. So, expect na natin pag likod. Ayan, medyo masukal na. So, ito na nga. Ito na yung reality. Bali, masukal. And then, puro kahoy yung nandito. Mga ulingin. So, wala akong nakikitang mga niyog. Hindi ko lang alam sa ibang part. Pero ganito kasukal. So, usually talaga, pagka mga farm, yung unahan lang talaga yung malinis at maganda. So, dito, improve na lang natin, linisin, taniman. Pero kagandahan kasi ni property, 100% flat. Ayan. So, hindi naman siya ganun kahirap ikutin. Pero, yun nga, madamo lang at wala siyang masyadong tanim, parang isang niyog lang yung nandito. Oh. Ayan. And then si property po ay nasa 2 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-provincial road. And si property po ay may right of way. Ano po? Pero kagandahan po kasi ng right of way nitong property na to, kaya pinasok din namin or binisita namin. Kasi na-explain po sa amin na yung right of way po ay maganda yung ginawa nilang usap ng mga ka-boundary po dito. So meron po sila kasing mga ka-boundary dito na isang 3 hectares and then I think yung isa po ay 2 hectares and then si property po ay 2 hectares. So nag-usap-usap yung tatlong nagmamay-ari ng mga lupa dito na sila po ay magdo-donate ng mga right of way para at least po sila po ay pare-parehas pong maging maayos yung kanilang mga dadaanan. So, meron na po silang usap kung gaano kalaki napasok ang sasakyan and then kung saan dadaan ang right of way. So, maganda po yung plano nila dun sa pinakadaan nila. Yan, ikot pa rin tayo. So, ganun pa rin yung itsura. Masukal pa rin. And then kanina habang nag-iikot kami, so nagtanong kami doon sa pamangkin ng may-ari, bakit ganito na walang tanim ang ating 2 hectares maliban sa ilang pirasong niyog and then fruit bearing. So sabi niya po, dati po itong na-clearing na nung unang nagmamay-ari. So hindi naman nila natamnan.
So yan po yung reason kaya wala siyang tanim. Yan na lang yung mga natitirang niyog, medyo maliit. So hindi na nasama dun sa pag-clearing nila. So yan, akit pa rin tayo. Si property po ay merong 2 titulo. And then isa lang po ang nagmamay-ari. So buhay na po, naman po yung nagmamay-ari. And then kagandahan po ay magkatabi po ang ating property. So yung isang property ay 1 hectare and then another 1 hectare. So in total po 2 hectares pero magkabukod na titulo po. Ano po? So yan, ikot pa rin tayo. Ganun pa rin ang itsura. Still, masukal pa din. So explain ko muna po sa inyo yung pinaka right of way nitong ating property na si 2 hectares. Importante po kasi talagang ma-explain yung daan kung sino man po yung makakabili nito para at least may idea po kayo. Ano po? So importante po kasi lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng property na may right of way. So kanina po, bago kami pumasok dito kay property, may dinaanan po kami right of way na halos nasa 120 meters na flat naman pero ganito po yung itsura niya. As in madamo. So pansamantala po, doon po nakikidaan ng ating seller. Pero ayon po sa kanyang pamangkin, dahil nga po kailangan po ng right of way na mga taga rito na makakapasok po ang sasakyan. So nag-decide po sila, yung tatlong ka-boundary niya, na mag-donate po sila ng mga daan na pasok po ang sasakyan. So bubuksan po iyan doon sa may likod po ni property, doon po. Ano po? So hindi po yung pinaka harap na dinaanan namin ang magiging totoong right of way. So nag-usap-usap na po sila na tulungan dun sa bubuksan na right of way para po at least pasok po ang kanilang mga sasakyan. So yung daw pong isa na foreigner na nakabili daw po dun sa part na yun, nagbakod na po siya pero hindi niya sinakop yung right of way na bibigay niya. So nag-allowance po siya para at least po kung sakaling magkatuluyan po yung daan na pinaplano po ng mga taga dito, at least meron na po siyang nakabukod na daan para po dun sa kanyang daan din, magsisilbing daan din. Ano po? So bigayan lang po talaga. So ito naman po si 2 hectares ay willing din naman po magbigay ng daan. At least po lahat po ay magkakaroon ng mga daan na makakapasok po ang ating sasakyan. Pero pansamantala, hindi po kayo magwo-worry dun sa papunta dito kay property kahit wala pa po yung bubuksan na daan na pasok po ang sasakyan kasi hinahanda pa rin naman po ang kanya-kanyang mga budget. So wala po tayong i-worry dahil meron naman pong daan na matagal na nilang dinadaanan. So wala naman po nang babawal at mababait naman po ang mga tao dito sa Quezon. Property po ay binebenta po sa halagang 1.2 million and then ito po ay neto. So meaning wala pong sasagutin ng ating seller. So capital gain tax, deed of sale and transfer, sagot po lahat ng ating buyer. And then si property po kagandahan, dati nang nasukat so hindi na po tayo magpapasukat. Ano po? And then kagandahan naman po, buhay naman po ang ating seller kaya wala po tayong i-worry. Sukal. Pero maganda siya. Wala lang siyang tanim. Labas na kami kay property. Papakita ko po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo pansamantalang nagiging right of way ni 2 hectares. Ano po? So, ito, ayun na po yung property. Ito po, ano po? So, ito yung 3 hectares na sinasabi ko po sa inyo magdo-donate din po ng right of way. And then, dito po sila pansamantalang dumadaan. So mapapansin po natin, yan, halos parang saktong sa paa lang yung malinis na part kasi yan po yung palatandaan na talagang daan tao yung
mga ano po, nakakadaan po dito. So dati daw po, ito po ay hawan, hinawan na daw po yan eh. So nakakapasok daw po ang 4 wheels diyan, pero dahil po yung pong may-ari ng 3 hectares doon ay hindi na ganong pumupunta dito kay property. So ayan, sumukal ulit. Kaya yung mga tao na lang po ang usually nagdadaan dito. Kaya ayan, naging masukal na. So ito yung sinasabi ko sa inyo, 120 meters and then barangay road na po tayo. Ano po? So yung barangay road naman po natin ay mix po iyon. So cemented road and then rough road, pero mas mahaba po yung ating cemented road. Kaya okay na okay po yung daan patungo dito kay property. So exercise na din kung sakali bilhin nyo si property. Lakad muna tayo. Kung kayo po ay manggagaling from Manila at bisitahin nyo po si property, kayo po ay magta-travel lang halos nasa 4 hours hanggang 5 hours. Lalo kung meron kayong sariling sasakyan. So kung magustuhan nyo po si property, message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen. Yan, so ito na yung ating barangay road. Nakalabas na tayo kay property. Yan, ito na po siya. So ito po ay nasa 14 kilometers away from town proper po ng Ginyangan. Ano po? Ayan po yung barangay road natin. Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, may description box po kami sa baba. So pakiclick na lang din po. Yun, ano po. Yan, isang magandang property naman yung na-visit natin for today. So by the way, it's me again, Olive. Dito po sa Greenfield Realty. Yan, so avail na kayo mga ka-farmlat. And thank you for watching.